Honda Click 160 2024 model. Kulay white, napakaganda. Dito po yung price, pakita na natin agad. Yung kanyang cash price ay 127,633. Down payment naman ay 87. 1 year monthly installment, 2 years monthly installment, and kapag 3 years naman 6,211 pesos. Titingnan natin kung ano ba ang specs and features ng Click 160. Let's go! Kasya kaya to? Ang Click 160 po ay may 157cc engine displacement to be exact. Parehas po yan ng PCX 160. 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, and single cylinder. Liquid cooled din po ang Click 160 at may ESP Plus engine. Enhanced Smart Power. 160 and 4 valves. Ang ganda pala nitong kulay puti. Mas na-appreciate ko yung white na Click 160. Dito mayroon lang nakalagay na Honda and combi brake yan. CBS version nga pala ito at so far wala pang ABS version ito sa Pilipinas. Kapag sinabing combi brake, pag nagpreno ka dito sa kaliwa, may part na napipreno din itong harap. Kaya mas na-maximize yung braking power ng motor. Na mapapansin natin dito kapag pinreno natin dito, gumagalaw dito. Ayan yung kanyang braking mechanism. Pabalik tayo sa decals. Click 160. 160. Parang hawig siya sa decals ng Click 150 dati kung maaalala nyo yun. Doon siya nanggaling sa Click 150 tapos in-upgrade nila. Sa overall design, malapad siya kapag dito ka nakatingin. No? Pag andito yung view mo, lalo na kung nakasakay ka. Sa actual, malapad talaga yung itsura niya. Dito mapapansin natin na mayroon siyang dalawang pocket. Side pocket dito sa kanan na pwede natin paglagyan ng cellphone. Wallet pwede din pero wag mong iiwan dyan. Nanditong spare key. Mamaya balikan natin to. Dito sa kaliwa, meron tayong covered na bulsa din. Well, dito siguro mas bagay yung cellphone. Kasi dito nakalagay yung kanyang power outlet. At USB ready na siya. Kaya, nadadalhin mo na lang yung cord, saksak mo dito, saksak yung device. Yan, pwede na tayo mag-recharge. Okay, kasyang-kasya. Maluwang po ito. Tingin ko kasya din yung bottled water. Ayan, malalim. Yung kanyang meter panel po ay hawig sa Click 125. Pero sa mga indicators, mas marami po itong Click 160. Halos lahat ng mga details na kailangan natin from time, speedometer, odometer, fuel gauge, trip A, trip B, halos parehas nung nasa Click 125. Then dito sa indicator sa taas, signal lights indicators, yung key icon, high beam, check engine, temperature check, idling, battery icon, at saka yung LED. Speaking of idling, meron tayo dito sa kanan. Isa yan sa features ng motor na ito para mas maging matipid yung consumption ng gasolina. For example, kapag nasa traffic tayo at huminto tayo, automatic na mamamatay yung makina ng motor. Ka-throttle lang natin para bumukas siya ulit. So, yan ay kapag naka-on yung ating idling. Ito po yan. Nandito na din sa kanan yung ating electric starter. Sa kaliwa, of course, yung high beam and low beam, busina, and yung signal lights. Ito yung brake lever with park brake lock. Yun. Halos karamihan ng motor ngayon naglalagay na nito. At yung park brake lock ay nakatutulong kapag inclined yung daan. Lalak natin siyang ganyan para nakafix yung gulong sa likod. Every time na nakikita ko itong park brake lock, ang naaalala ko ay Baguio kasi doon halos nakapaangat at pababa yung mga kalsada. So kung hihinto ka doon, mas mainam kung meron ka niyan para hindi ka aatras, hindi ka din aasog. Naka all LED na din yung mga ilaw nito. From DRL, yung headlight, high and low. Signal lights, andito siya. Sa likod din, tail light. Yan, lahat po yan naka LED na. Tubeless tires with 14 inches na wheel. Dito sa likod, ang sukat ay 120 by 70. Unit swing with mechanical leading trailing drum brake. And dito po sa harap, 100 by 80 with telescopic fork. At kagaya nung sa Aerox, mayroon din siyang cover pero mas malaki yung cover nung
dito sa part na to at naka-disc brake na din. Single pad caliper. Federal. Yung part na to, yung ilalim, medyo spacious siya at parang bagay na bagay lagyan ng mini driving light. Andito yung kanyang busina. Yan. Keyless na siya with answer back. May dalawang button tayo dito. Isa para pang lock and unlock and yung sa answer back key. Makikita natin may ilaw. Pag nakalock siya, iilaw siya ng red. Pero sa ngayon hindi pa natin siya mapapagana kasi yung battery hindi pa nakakabit. Yung battery po dito siya nilalagay. Andito na din yung access para sa seat. Yan. Spacious naman yung kanyang under seat compartment. Kasya kaya to? Well, obviously, kitang-kita naman hindi po. Kasi dito pa lang sumasagpo na. Tingin ko ang kakasya dito ay yung mga smaller designs. Yung mga classic helmet, you know, half face. Yan. Para kung sakasakali, hindi na natin yan iiwan sa labas, pwede natin dyan ilagay. Nilagyan ng mga everyday activities na gamit natin, yung mga kapote, papel ng motor, pwede. And dito din po sa kanyang compartment, makikita yung ulan. Ito, yung may transparent na loob, na cover. Ito yung box ng kanyang side mirrors, yung owner's manual, basic tools, kasama yan dito. Meron ako nakita ditong isang maliit na plastic. Kanina pinag-iisipan ko kung saan, para saan ito. Dito pala siya. Cover siya ng frame number. Yon. O diba? Napakalinis tignan ng part na to. At yung kanyang fuel tank ay may sukat na 5.5 liters. Sobrang simple talaga ng design, bilog lang at hindi ganoon kahirap buksan, isara. Usual na matte finish grab bar ng Honda. Ang lapad pala din talagang tignan pagdating sa part na to. And yung kulman itong part, parang hawig din talaga nung ADB. Ayun o, speaking. Pillion step na hindi tinipid. Side stand na instant kill switch na rin. Pagka naka side stand tayo, hindi natin ma-open yung ignition, yung mismong makina ng motor. Kailangan nakataas muna yan. Instant kill switch na rin siya kapag tinaas natin yan. Yung kanyang tambucho, napaka-sporty. Swak na swak para sa kanyang design. Parehas talaga no nasa PCX. Oval yung design dito. At dito naman yung kanyang pipila ng langis. Totoo lang ngayon ko lang napansin ito. As in ngayon lang. Ang haba pala nung cover niya. Tignan nyo oh. Kasi medyo may malalim na talaga yung part na yon. Hindi na maaabot. Kahit siguro gamitan mo ng pliers. Parang pahirapan. Kaya yung takip na yung nag-adjust. Dito sa ilalim meron tayong mini tire hugger. Sobrang plain. May goma para iwas talsik. Merong reflector for additional visibility. Spacious yung kanyang footboard at mapapansin nyo naman yung paa ko na size 10, kasyang kasya. Sa part na to dumi ng kamay ko. Sa part na to yung tuhod ko hindi din tumatama. Yan, okay lang. Yung upuan niya ay malambot na, okay pang long drive. Hindi natin ganun iindahin yung awet pati dito sa angkas. Tingnan natin sa yung itsura, yung texture. Isa lang naman yung material na ginamit, same lang yung texture. Ayan. Maganda yung kanyang upuan. Ayan. Matte finish yung yari niya. Halos wala naman ako nakikitang glossy part. Matte yung white, ito matte. Ito medyo naiba ng konti yung kulay. Hindi siya parehas, pero matte din. Ganda. Dito, ito mapapansin dito. Medyo basta hindi ko alam kung anong klaseng kulay ito, pero magkaiba sila. Meron naman ditong isang hook sabitan para kung meron tayong kailangan bitbitin, diyan natin lalagay. Dito sa kabilang side wala. Pero meron dalawang hook dun sa loob, nakita niyo sa upuan, para kung magsasabit tayo ng helmet, pwede natin diyan ilagay. Ito nga pala yung emergency key. Kung sakali man na maiwan natin yung remote dito sa loob ng compartment, pwede natin siyang buksan dito. Meron ditong maliit na clip sa gilid. Open natin gamit itong maliit na susi. Yan. Ganun lang. Meron din siyang visor dito. Halos hawig nung sa may PCX pero medyo maliit lang ng konti. At yan, natatakpan kasi siya nung price. Overall, it's a yes for me. Ika nga. At kung may kakayahan lang ako kumuha kung meron akong pera, talagang isa to sa kukunin ko. Sa mga features niya, yung makina, yun pa lang okay na sa akin para sa price point niya na 127,000.
maaaring isa to sa mga magugustuhan ninyo. So comment nyo na lang kung pasok pa to sa preference niyo or kung meron kayong ibang motor na gusto nyo gawa natin ng review. Kung meron ako nakalimutan, kung mayroong mali, feel free na i-correct ako, pwede kayo mag-comment. And kung nakatulong ang video ito, leave a like and subscribe ka na rin kung bago ka pa lang sa aking channel. Kita-kita sa susunod na video.